Ito lang ang pinakamalapit na lagusan ng tubig sa bundok. Ay, ang daming basura! Pero dahil kontaminado na ito, sa tubig ulan na lang sila aasa para makainom. So, wala pa pong basura, ma'am. Ito ay malinis po. Kahit ganyan lang po namin, iinom po kami ng mumuto, ma'am. Pag nauuhaw. Pero ngayon, hindi nyo na maiinom nito. Lahat ng malalaking proyekto ng gobyerno kinakailangan ng clearance mula sa DNR o anumang ahensya na nangangalaga sa kalikasan. During that time po, ang gusto lang namin, maitapon po namin yung napakadaming basura Na naipon. na naipon po. Pero kasi po ma'am, 'di ba po, ano po sa bundok po kasi siya, 'di ba? Tapos marami pong puno doon. So nag-consult po ba kayo? Baka po magkaroon ng damage doon sa ano, naisip man lang ba ng local government 'yon na baka magkaroon siya ng damage sa kalikasan? Hindi po namin hindi kami aware kung nakapag-consult sa environmentalist kasi that time ma'am iba pa yung may hawak. Nag-retire na kasi siya. So, hindi namin alam kung may previous na usapan. Kasi po, sabi po sa amin ng mga katutubo ay noong pinaplano pa lang daw yung dump site, parang ang pagkakaintindi nila ay lalagyan nyo raw po ng parang plastic or trapal para po hindi sumipsip yung katas ng basura sa lupa. Hindi po nagawa yun? Hindi po namin nagawa nung una kasi sabi nga natin, immediate solution lang po ito eh. So, hindi po magtatagal. January 2022, natuklasan ng DNR ang pagtatambak ng basura sa Sitio Tibag. Paglabag daw ito sa Ecological Solid Waste Management Act. Inutusan nila ang lokal na pamahalaan ng Subic na itigil ang operasyon ng naturang dump site. Pero tumagal pa ng 3 taon bago tuluyang naisara ang tambakan ng basura. Natigil lang ang pagtatapon ng basura nang magkaroon ng lakas ng loob na magreklamo ang mga katutubo. At nitong March 2026, tuluyang ipinasara ng DNR ang tambakan ng basura. So, kailan nyo po pinasara yung dump site? October hindi na siya nag-ooperate ma'am. October 2025. dahil Because of the complaint, ma'am. Oo. So, Saka yung DNR din ata. yes, ma'am. Siyempre, we consulted with the different agencies, NCIP sa region. We talked to Attorney Roman and then nag-seek din kami ng guidance from DNR region para po may pasara na to. So, yun ma'am, last year din po, nag-stop na yung operations. Ang tanong, bakit umabot ng halos 7 taon bago ito tuluyang naipasara? At bakit hanggang ngayon, may tambak pa rin ng basura sa bundok? Ang mga litratong ito ay kuha noong taong 2020. Makikita pa sa mga litrato ang buhanging kulay abo at ilang punong nakatayo. Noong mga panahong ito, naniwala ang mga katutubo na panandalian lang ang basura sa kanilang lugar. Hindi magtatagal. Pero paanong umabot ng 7 taon ang basurahang ito bago ito naipasara ng tuluyan? Bakit hindi sila nagreklamo noon? Ngayon, Ayon sa leader ng mga katutubo, nagreklamo raw sila noong 2019. Pero kinausap daw sila ng alkalde ng Subic, Zambales at nagkaroon daw sila ng kasunduan. ano po ang ipinangako sa inyo ng pamahalaan? Ang sabi nila sa amin, buwan-buwan magbibigay sila sa amin ng 10,000 isang buwan. Para saan yung 10,000? Parang, ano ko, abang siguro doon. May pinirmahan po ba kayong kontrata? Pumirma kami, hindi pa pandrim doon nila. Nandun na kami sa opisina nila. Pumirma kami. Ba't po kayo pumirma at pumaya? Kasi, ayaw, kahit na hindi kami papayag at hindi, papayag kami hindi, pagpatuloy nila kasi naumpisa na nila. Baka kami nagriyak, nalaman na namin na
napatag na nila. Oo. Ito yun, nangyari ganun di ba? So, tinanggap nyo na lang yung pera. Kaysa naman sa magiging kapag kinabangan nila yung lupa yun, na wala naman kaming maginabang, tinanggap namin. Sa kanilang ipinadalang sulat, mariing itinanggi ng lokal na pamahalaan ang paratang ng mga katutubo. Anila, wala raw silang record ng anumang kasulatan o kasunduan sa pagitan ng gobyerno at mga katutubong apektado ng dump site. Pero aminado silang may pagkukulang at pananagutan sila sa komunidad. Siyempre, we accept accountability dun sa nangyari. And DLGU is preparing for reparations. Kasi ma'am, this is a concerted effort. So sana, frequenting po ang pagpunta nila dito so that we will be informed kung ano pang pwede naming gawin. Ano po ang gusto ninyong mangyari po ngayon? Ang saan mangyari, dapat tanggalin ako nila din. Kasi tigil lang ang basura, wala namang tatapon. Yung tirang basura lang po din, tanggalin na po yung mga para mapamata naman mga puno-puno ng karo ulit. Kasi may mga puno pa ako na namatay bumalam eh. Sa cease and desist order ng DNR noong March 2026, nakasulat na kailangang hakutin ng lokal na pamahalaan ng Subic ang lahat ng basurang itinambak nila sa bundok ng mga Aita. Nagawa nyo na po ba yun? Based po kasi dun sa aming Safe closure plan. As of now po kasi talagang kailangan po ng budget eh. Ang galing! Kailangan po natin ng at least based on engineering po kasi 78M para lang po ma-rehabilitate po yung area. 78 million 78 million po. to rehabilitate the area. Yes po. As of now, nakapag-request na kami sa DPWH po through initiative po ni Kong Jayden ng at least 60M po para po doon sa rehabilitation. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Subic, hindi raw nila kayang tanggalin ang basurang kanilang itinambak sa bundok ng mga Aita. Ang kanilang solusyon, tambakan na lang ng lupa ang bundok ng basura. Kasi po on our part po kasi, hindi po pwedeng magtanggal kami. Di parang ilang taon pong kukunin yung ihuli yung yung mga basura. So meron po silang binigay na isang solution sa amin. Pwede naman po namin tambakan. Basta may mga nakalagay lang po doon na mga vent. Hindi nyo natatanggalin dun yung basura? Ang gagawin na lang po namin, prevention na lang po na kumalat po yung contamination. Aray ko! Makontaminate po yung natin, mga bodies of water po. Pero kung ang mga katutubo ang tatanungin, hindi pera at hindi pangako, kundi tuluyang pagtanggal ng basura ang kanilang tanging hiling. Dahil mas mahalaga ang kalikasan kaysa anumang material na kayamanan.